Masama ho loob ko kasi nadamay ho yung family ko. Sabi sa akin, bigla kang pumreno eh. Kung hindi ka ba naman gago eh. Sabi sa akin. Sabi, dinerty finger ho ako. Oh, sabi sa akin ganon. Hindi na itago ng mga tagahanga ni Anthony Katunying Taberna ang kanilang pagkadismaya sa mamamahayag dahil sa pakikipanayam sa kontrobersyal na ex-cop na si Willie Gonzales na nag-viral sa social media matapos ang kanyang paghaharap sa isang siklista. Nakita na po namin, nakita ng ating mga kababayan. Maya-maya biglang may bumangga po sa likod ko na malakas. Tinignan ko sa salamin, tinignan ko sa side mirror, kung ano kung kotse. Ina-brake ko po yung sasakyan ko, binuksan ko yung pinto ko. Pagtayo ko puro sa may pintuan ko, nakita ko bisikleta po. Matatanda ang tumanggap si Gonzales ng napakalaking batikos sa social media matapos ang kanyang video habang nakaharap ang siklista noong August 8 ay ipinakalat ng ilang netizens online. Sa isang oras na panayam ay nagbigay ng pagkakataon si Gonzales na ipagtanggol ang kanyang panig at iginiit na hindi siya ang dahilan ng komprontasyon. Sinabi pa niya na ang siklista ang nang-provoke sa kanya. Habang nakatanggap ng libu-libong view online ang panayam, ilang netizens pa rin ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya kay Taberna sa pagbibigay ng panayam kay Gonzales. Trabaho ko po yun eh. Trabaho ko pong mag-interview. Sasabihin nyo, ba't nyo in-interview yan? Masamang tao yan. Ikaw nga na nanonood sa akin, kahit si Satanas ka pa, i-interviewin kita eh. Basta't magpapa-interview ka sa akin, ikaw na Satanas ka. Kapag ba in-interview ko si Satanas, ibig sabihin, nakikisimpatya ako kay Satanas. Hindi. Gusto ko si mapakinggan, ba't ba siya si Satanas? Ba't ba siya nagpakasama-sama? Sinabi ni Taberna na handa siyang magbigay ng interview sa siklista, ngunit hindi niya raw ito makontak. Samantala, kinumpirma kahapon ng Korte Suprema na si Wilfredo Willie Gonzales ang na-dismiss na pulis sa isang road rage incident na nag-viral kamakailan sa internet, ay tinanggal sa hudikatura 3 araw na ang nakakaraan. Sa pahayag, ibinunyag ng korte na si Gonzales ay isang koterminus na empleyado ng Office of Associate Justice Ricardo Rosario, ngunit agad na na-terminate ang kanyang trabaho noong Agosto 27, 2023, matapos lumabas ang kanyang video na hinampas ang ulo ng isang siklista habang nakatutok ang baril. Hindi kinukonsinti ni Justice Rosario ang anumang anyo ng karahasan o mapang-abusong pag-ugali. Ang pahayag ay nilagdaan ni Wilhelmina Eileen Mayuga, ang Judicial Staff Head ng opisina ni Justice Rosario. Nauna nang tumanggi si Gonzales na sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang trabaho kahit na ang hindi kumpirmadong ulat ay nagsabi na siya ay konektado sa Department of Justice. Ito ang nagtulak sa DOJ na maglabas ng sertipikasyon na si Gonzales ay hindi kailanman nagtatrabaho sa DOJ. Ang road rage incident ang nagbunsod kay Pijen Nicolas Torre III na bumaba sa pwesto bilang hepe ng Quezon City Police District, QCPD, matapos ang matinding batikos ng publiko sa pagsasagawa ng press conference, kasama si Gonzales. Si Torre, na humingi ng paumanhin sa pagdaraos ng press conference, ay inakusahan ng pagbibigay kay Gonzales ng espesyal na pagtrato sa halip na ituloy ang mga kasong kriminal laban sa kanya at magbigay ng proteksyon para sa siklista. Batay sa mga ulat, nagretiro si Gonzales sa pulisya noong Hulyo 2016 ngunit inisyu ng dismissal order noong 2017 para sa kasong grave misconduct na isinampa noong 2006. Bago ito,
ang dating pulis ay inutusang i-dismiss noong 2006 dahil sa isa pang kaso ng grave misconduct, simple misconduct, at conduct unbecoming of a police officer. Ngunit nakabalik sa aktibong tungkulin matapos ang kanyang apela ay pagbigyan ng National Police Commission na POLCOM. Noong 2012, bukod sa pagkawala ng kanyang trabaho sa SC, ang lisensya ni Gonzales na pagmamay-ari at pagkakaroon ng mga baril, top, at permit to carry firearms outside of residence ay binawi na ng Philippine National Police. Inilagay na rin ng Land Transportation Office, LTO, ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa ilalim ng preventive suspension. Naglabas din ng show cause order ang LTO na nag-udyok kay Gonzales na magsumite ng kanyang affidavit kung bakit hindi siya dapat managot sa 4 na traffic violations tulad ng pagwawalang bahala sa traffic sign, obstruction of traffic, reckless driving, at improper person to operate vehicle. For more updates, follow us the Top Stories Philippines.